Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na ito, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng front shock absorber dito sa Toyota Corolla Altis natin na 120G. Of course, kasama natin si Roy. Yan. Kasama din natin si Analos Vlog. Pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. So ito mga ka-DIY, second owner, hindi natin alam yung story, kaya papapalitan natin kasi ang symptoms niya, may lumalagatok na pagka nagdadrive ka, kahit sa patag o rough road, yun. So ayan, ang ginagawa natin, tanggalin muna natin yung gulong. Usroy, mekaniko natin from Ambunao, Banawang. Sa mga gusto magpagawa, yan, lagay ko yung number mamaya doon sa description. Okay, so ito yung mga ipapalit natin mga ka-DIY. CPSA brand. Gandang klase yan. Gas shock po yan. Para mas maganda. Okay? Gas shock. Parehas. Parehas. Hindi. Ito yung latest model nila. Ito yung old stock nila. May old stock po kasi. Medyo ayaw lumabas ko. Mamaya na lang. Pakita natin sa inyo. Ito na lang. Diba? CPSA brand. From Japan. Yan, ito yung isa. Ito yung old stock kasi yung kahon niya iba. Tignan mo ka-DIY yung kulay, CPSA. Dark blue. Ito, dark blue. Ito, Light. light. Tignan mo. Yung pagkakaiba nila, ito, walang sticker. Tapos malaki yung pangalan na naka-engrave. Ito, maliit lang. Tapos yung kulay, ito, parang bronze. Ito, stainless. Pero same quality naman yan. May left and right po yan mga ka-DIY. Kasi pag parehas na right, wala, hindi mo mapalitan yung kabila. Bilis Hydraulic. Minsan yung iba, yung mount, pag hindi mo kasi papalitan agad itong mga ka-DIY, masisira yung mounting. Boss Roy. Yan grabe yung tagas. Yan sinasabi ko. Grabe na yung tagas niya. Mga gas shock, pag tumagas yan, wala na. Kailangan palang tanggalin yung niya Roy, no? Stabilizer link niya, no? Supervisor kasi yun. Natanggal na. Yung tagama na puputuran sa mga. Talo lang po yung tornil ninyo makade. Dito sa may bandang makina. Tanggal na. Tulungan mo ano? Ito ka ba? 62. Bulata lang mo. Ito yung shock mounting mga ka-DIY. Ito yung coil spring. Ito yung shock absorber. Wala pa naman tama, boss. Meron tayo. Naggrasahan. Picturean nyo. Tampa naman norda tayo. Hindi pa yung kalugto mo. Picturean ta na rin. So yan mga ka-DIY, nilalagyan na po ng brace yung natin. Bearing. Bearing ng shock mounting. Shock mounting. Wala pa namang kalog. Kasi pag may kalog na yan, kailangan ng palitan yan kasi yung lumalagatok. Ano Boss Roy? Pero okay pa naman. Yung ibang bearing, sabi ni Boss Roy, rubber type, no? Rubber type yung ibang shock mounting. Ito, bearing type. Ang galing bearing type pala to. Yun umiikot kasi yan pagka nililiko mo, Boss Roy? Ito naman i-stack up, hindi ko yung may ko talaga ito. Oo. Alam mo, grabe yung niya umagas na. Yan yung pag pag testing, taas mo, ay ibaba mo, dapat tataas. Wala na Ayan, papalitan na natin. Cushion, gas, fill.
Hindi pwedeng weldingin to mga ka-DIY ha. Pag pinawilding mo to, boom! Na? Gas yan. Ay. Pero parehas ang naman yun. May code yan eh. Tanayin kong 2,000. So yan, same procedure tayo sa kabila mga ka-DIY. Paano tanso? Talaga tagantang. Ayan. Makapira yun. Dali. Sarap ko ito na eh. Ito. Kaya ka ito lang ako. Hindi ko itim. Grabe ni. Ito ni. Grabe ni. Utang ko mo. Sana. Wala ko mo. Na nilalagyan po nila ng grasa yung bearing po ng mounting shaft. Para umikot. So yung mga ka-DIY, nilalagyan na po nila yung bagong shock absorber na binili natin. So kailangan naka-press po yung shock spring. Kailangan ka-press na ng tuya. Aga kasi naikarga no. Aga ka-push. Uli pala tandaan tumata. Diba taga maamumandi? So sumabalik taran taga manfit. Ito. Binalik na po nila yung tornilyo sa so yan, tatanggalin na po nila yung antitawag to sa Kuya Roy? Yeah. Atay ko press ay Shifter. Shifter. Ako kulay date po yan ah. Hira din. Ganito. Ka-DIY, ingat lang po sa pagbabalik kasi may guide daw po ito sa loob. Hindi maglalapat kasi kung hindi na ilagay sa tamang guide. Kabisado naman ni Kuya Roy. So yan, nabuo na ni Kuya Roy. So yan, kakabit na po natin sa may right side. Yan, baklasin natin yung stabilizer link. Then, ipipress natin kasi medyo kalog na. Yan, pe-press po natin ito. Hindi tayo magato. Yan, namigpit na. Babalik na po natin. Mabalik na po natin yung absorber.
tornilyo sa taas. Nangyari, agawa mo natin. Ito. Ibalik na po nila dalawang tornilyo close. Higpitan na po nila mga ka-DIY. Wapo, bago. Malapit-lapit na mga ka-DIY. Naibalik na natin or naikabit na natin yung bagong shock absorber natin. Balik na rin po yung gulong. Tuto lang mairaan. Ka-DIY, naibalik na po nila yung spring. Nailagay na rin yung shock absorber. Kayong boots. Manang ka? So, kailangan ilapat po yan mga ka-DIY kasi may daw po yan. Pwede pag May guide. may guide bago nyo higpitan para hindi masira agad. Correct. Sisira na. Okay na. Nailapat na po. Kaya lagyan natin yung mounting shaft. Hindi po yan mga ka-DIY ihigpit yung tornilyo pag hindi po nakalapat. Tatanggalin na nila. Ipipress natin ulit. Same lang dun sa kabila mga ka-DIY. Left and right. No? Yung iba, pwede na palitan yan. Next, this year, pag palitan na rin natin. Habang pampalit. Habang wala pang kaya kami ni grasa saan? Ito. Walang tampol. Yan o. Tigas na. Ayos ah. Makinig siya, no? Magkabilaan na ka-DIY. Ayan natin ulitin. Discarding malupit. Discarding Pilipino, no? Ayan, tsaka lagyan natin ng grasa. Pero ito pambaliktaran tayo. So yung mga ka-DIY, lagyan natin ng grasa para malubrikan. Itim, ha? Purpurpo. Kabi, na yan. Discarding malupit na. Abot pa ng 1 taon yan. Ito, bulgi mo yan. So yung mga ka-DIY, nilagyan na po nila yung shock absorber po natin. Na lang po yung mga tornilyo, 2 dyan, then 3 dito. Fix na natin. Naigpitan na po ng maigi. Yung gulong na lang babalik. Babalik na po natin yung gulong mga ka-DIY.
Na-fix na po natin mga kadeway. Tanggalin na natin yung jack para matesting na natin. Yung mga pinalitan natin. Yung isa tagas na, yung isa wala pa namang tagas. Pero okay pa naman daw to. Nga lang, palitan na lang natin ng bago para parehas. Mahigpit na rin po ito sa may mountain shock sa kabila. Patakboy natin mamaya para matesting natin kung all goods. Okay, so all goods na mga kadeway. Testing natin atras sa bante. Wait. Abo ba dya baso? Abo ba? Abo ba basil? Abo ba? Sige. Sakto ba? Sakto ba? Gumaitin ko yung boss na rin naman. Okay, talikod lang po. Ano mo? Ano ba yan? Sabi ya? Tutulak. So, ayan mga ka-DIY, tapos na po natin ginawa yung shock absorber niya. Napalitan na po natin yung nalagay natin ng brand, Japan CPSA brand. Mas maganda sana kung may budget tayong konti, yung Kayaba shock or yung Monroe. Mas mahal pero mas quality. Pero so far, so good naman yung patunayan ko na to kasi yung likod natin ng shock absorber, CPSA brand na rin po ang pinalit natin. So ayan, ang symptoms nito kaya po tayo nagpalit ng shock absorber dito sa harapan. Itong sa may kaliwa, lumalagatok kahit na kunting lubak lang. Tok, gumagano siya kasi ito po ay gas, ano po to, shock. May fluid din po kasi, tapos may gas, tapos sa mga bus may air, hangin po yung ano. Ito naman gas shock. So ganun po yung mga ka-DIY. Tapos dito hanggang nasa dalawa na po ito, magpapang-abot na tong finger dito sa ganun na po yung palitin na po yung shock absorber. Tapos para makashare tayo, tingnan ninyo kung may tagas na siya. Kasi maglilik po yung gas, ito, tatagas po yan. Yun na po yung sign na kailangan mo nang palitan. Para makasure ka, tanggalin mo tong gulong para makita mo. Tapos, i-jack mo, pagka lumalagatok na siya, yun, may sira na po yung palitin na. Kaya lang ginawa ko, dalawa na po yung pinalitan ko, kahit na yung isa sa may kanan, pwede pa. Mas maganda po kasi na pagsabayin mo na 3 to 5 years na naman po yan. Depende po sa brand at sa paggamit. Ito po yung isa. Ito yung sa may kanan, pwede pa po ito mga ka-DIY. Kaya, tinan nyo. Ilagay na lang po namin ito pero pwede pa po ito. Taas pa po ito. Pag binaba mo, tataas siya. Ayan, pwede pa po ito mga ka-DIY. Gas din po ito. Ayan, Reserve na lang. Reserve na lang po natin to. Dapat po kasi pag nagpapalit po kayo ng shock, assembly po yan. Magkabilaan. Pero pag wala kang budget, pwede pa nyo sa'yo. Basta na lang muna palitan mo. Kaya lang pag iba po yung bounce niyan kasi luma yung isa, bago yung isa. Okay, so ang pagbabaklas nito, tanggalin mo lang yung gulong, tanggalin mo yung mga tornilyo, yung EBS,
Tapos meron ka nung clamp, yung para sa spring clamp para matanggal mo yan. Ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil medyo mahirap yan. Pagka mali yung pagkabit mo, mahipit yung daliri mo. Pag wala kang clamp, huwag mo na lang i-DIY, pagawa mo na lang sa iba. Pero pag yung may clamp ka, gusto mo mag-DIY, bumili ka muna ng clamp, di ba? Yung pang-ipit ng spring. Pwede, dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. Yung price na sabi ko na yata nasa 2,825 yung isa. So more or less 5,000 plus or 6,000 plus. Dalawa na po yan. Pero pag sa Kayabanata, nasa 4,000 isa. O 3,500 isa. Depende po yung mga kadiway. So yan, lagay ko na lang po yung link kung saan ko nabili doon sa description below. Tapos shoutout din natin Nanos Vlog. At subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. Siyempre yung gumawa, shoutout natin. Maraming salamat. Roy ng Banawang Kalasyaw, Pangasinan. So kung paggawa kayo sa kanya, PM lang po ako para home service na kayo mga kadiway. Ayan, maraming salamat. Ito sa Squiddy, natuto ka na, nakatipid ka pa. Sa Squiddy, sharing guys. Sharing. Sharing. Ayan, maraming salamat. Tugat sa Glory, Bird Tom, signing off.